Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So nagbabasa ako ng comments. Sabing ganun, meron ditong comment, no? Si Night Rider, "Hi Bungo, musta ka na? Ang lupit mo mang asar. Try mo sa akin yan." Bakit? Ano mangyayari pag tinry ko sa'yo? Akala mo ba pang-aasar ang ginagawa ko? Ganyan ba kababaw ang ang tingin nyo sa ginagawa ko? Pang-aasar? Well, tingnan nga natin ang video ni Night Rider. So, ito yung video ni Night Rider. Ito yung latest video niya. Nakalagay dito, men. Baka nga naman, may kabuluhan yung video niya. Tingnan natin, 1:53 na madaling araw. Nakagising ako, may sanggol daw na umiiyak. Mukhang interesting to, men, So, ito in-upload noong July 31. Ito lang. 1 day ago. So, taga saan ba to? Taga saan ba to si Night Rider? Mindanao ba to? Tingnan nga natin. Tingnan natin yung about. Nakalagay ba dito sa about kung saan yung Night Rider. Wala naman eh. Super creepy. May aswang nakatira. Alam na agad sa mga ganitong uri ng video. Bakit nasiraan sa sementeryo? Tingnan natin. Yung latest video niya, tingnan nga natin kung worthy naman na reakan. Tingnan natin. May system update ka o almost done? Play natin ito. 1:53 ng madaling araw. Nang nakagising ako. Pero I do admire Gusto ko na mga ganito yung may narration. 'Di ba? Tsaka yung may editing na nangyayari do sa video. Mas gusto ko tong ganito. Kung narinig na umiiyak na isang sanggol. Ginising ko agad ang Ano yun? Ano? Pusa to, men eh. Pusa yan, men eh. Inaano ko lang, pusa. Sa hospital ba to? Hospital ba tong binuta mo, ha? Ayun pusa eh. Malinaw pusa yun, min eh. Ano ibig mo? Hindi, to be fair naman sa kanya, wala naman siyang dinideklara kung ano yon. Di ba? Pero pusa yun eh. Kitang-kita naman eh. Ginising ko agad ang aking kabady para Di ba pusa yun? Pero ang ganda na narration mo, ha? Maganda yung narration mo. Taga saang lugar ka ba, sir? napinsaran namin ang sanggol na umiiyak. Kaso mahimbing ito sa pagtulog, kaya ako na lang ang lumabas sa aming kwarto para hanapin ang sanggol na umiiyak. Laki nung lugar Hindi kalayuan ang building na ito sa aming kinatitirahan. Halos May talent si kuya talaga. 'Di ba? Mamaya, bibigyan ko ng magandang paghatol to kay kuya. bakod lang ang pagitan, kaya naman pinuntahan ko ito agad at hanapin ang sanggol na umiiyak. Ito ang bumungad sa akin. Ano meron doon? Sa bintana?
Ano meron dyan sa bintana? Pixelation yun, men eh. Ano yun? Ano meron dyan? Ang dami niya sinisirkelan. Sir, wala naman eh. Hindi. Ang tinutukoy ba ni Sir dito ay yung itim na ano? Ito? Shadow yan. Pader to siguro may shadow dun. Hindi siya multo men eh. Hindi naman gumagalaw yung ano dun. May nakita akong isang aninong naglalakad, kaya naman dahan-dahan akong umalis sa aking kinatatayuan. Pero ang magandang technique dito yung ginagawa niya, hindi niya dinideklara kung ano yung nakikita niya, no? Safe! Basta turo lang siya ng turo kung ano yun, di ba? Ito yon. So, ibig sabihin, doon sa kwento niya, may nakita siya na anino. Di ba? To be fair naman, creepy naman talaga yon, pero I don't think na multo to. Malay mo, may nagmasid sa kanya. Kasi kung multo ito, it's either dapat natakot ka na. Siguro, nakita ka niya na nagvi-video. Kaya nahiya ka na rin. Di ba? To be fair, meron naman talaga doon. Nakita akong isang aninong naglalakad, kaya naman dahan-dahan akong umalis sa aking kinatatayuan. Narinig ko naman ang iyak ng sanggol sa kabilang building, kaya naman nabilis akong lumapit doon at para hanapin ito. Sir, criticism lang ha. Fan na ako ng video mo eh. Maganda ang narration mo, maganda yung editing ng video. Mas maganda sana kung bawasan mo ng konti yung background music. Mas may enjoy namin. Huwag mong alisin yung background music, kasama yun sa ano eh. Kasama yun doon sa drama value eh. 'Di ba? Minimize lang. May tamang volume ng music eh. Actually, nag-enjoy ako. Kahit hindi ako convinced dun sa mga pinapakita mo. Nag-enjoy ako. Maganda. Lahat meron eh, no? Wala rin man eh. Ano ba itong building na to? Ito sir, ano, para ma-improve, dapat identify mo. Kung hindi pwedeng pangalanan yung building, ipaalam mo na lang sa amin. Ito pong building na to ay ospital, or ito po ay munisipyo, or barangay hall, para alam namin paano namin i-gauge yung misteryo do sa lugar. 'Di ba? Sana kung maintindihan ko naman kung ayaw mong sabihin kung saan 'yan. Pero sana maisabi mo sa amin kung ano ba yung building na yan para may clue kami do sa pinapanood namin. Napansin ko ang bintana na mayroong mabilis na dumaan dito. Kaya naman sa oras na ito ay kinakabahan na ako. Ano yun? Kasama ko rin ba kayo na nag-aabang na may mabilis na dadaan sa bintana?
Wala naman, sir eh. Napansin ko muli ang dumaan sa bintanang ito, kaya naman dali-dali Wala, sir. Meron ba? I-zoom nga natin. Baka ako lang yung hindi makakita. Tingnan natin. Asaan? Napansin ko muli ang dumaan sa bintanang ito. I-ano natin ah. Wala eh. Napansin ko muli ang dumaan sa bintanang ito, kaya naman dali-dali. Kung halimbawa may parang may nakita kang dumaan doon, baka pixelation ng camera mo. Wala naman eh. Meron ba? Yung binilugan niya? Sa aking kinatatayuan para hanapin din ang nakikita ko sa building na ito. Gusto ko to, yung pinapakita mo naglalakad ka. Gusto ko yan. Unique. Kaya lang yung sound sana medyo babaan ng konti. Baka nga makopyright ako dito sa sound mo eh, kung baka mamaya may copyright yung sound mo ha. Kung napapansin ninyo ay narinig ko naman ang iyak ng sanggol sa building na ito, pero maya-maya lamang ay may nakita akong gumagalaw sa itaas ng building na ito. Kung napapansin nyo ang gilid ng bintanang ito, mayroong isang hugis tao na nakatayo dito na tila bagang nagmamasid sa akin. Wala eh. Wala eh. Wala naman eh. Pero gusto ko relaxing yung boses niya, no? Di ba? Mamaya mag-share ako ng mga pwedeng gawin mo, sir. May potential ka eh. Kung halimbawa, kung papanoorin ko din lang eh yung pag-explore ni Donsky, mas bet ko to. Itong ginagawa mo na to. Mamaya, ano tayo? Hindi ako inaantok doon sa video ha. Napahikab lang ako. Binalikan ko ang bintanang may nakatayo kanina, pero napapansin ninyo ay bigla itong nawala. Kaya naman dali-dali akong umalis sa Nandun aking pa rin? kinakatayuan. Nandun pa rin na iba ka lang siguro ng anggulo. Kaya akala mo gumagalaw yun nasa loob. Ito yung mga take ko dito, no? Yung mga sinasabi mong gumagalaw, feeling ko parang pixelation lang ng camera yun eh. Parang halimbawa, pag gumagalaw din yung camera mo, parang may illusion na gumagalaw yung kinukuhanan mo. Pangalawa, if ever man na totoong may gumalaw dyan, may ilaw kasi yung building, so meaning, may possibilities na baka may bantay dyan or someone na totoong tao. Kaya nga importante sa amin, sabihin mo sa amin kung ano yung building na yan eh, para maintindihan namin. Kung yan ba residential ba yan, government building ba yan, or opisina. Doon kami nga magkukonclude kung yung mga sinasabi mo, kung may gumalaw dyan at yan naman ay government building na dapat walang tao sa gabi, may possibilities na may kababalaghan nga. 'Di ba? Pero kung hindi namin alam kung ano yung building na yan, tapos maraming room sa questions eh. 'Di ba? Pero yung the way ka mag-video, the way ka gumawa ng video at yung pag narrate mo, sa akin nasa 9 out of 10 yun eh. Maganda. Kung ikukumpara mo sa mga ibang Ghost Hunter ka ba? Mako-consider mo bang Ghost Hunter ka?
Tingnan natin. Mukhang ghost hunter to si Knight Rider. Mukhang maganda naman yung... Kaya lang... Di ba? Parang yung ano, yung style mo na... Ano yun, sa dami ng binidyohan mo, lahat may nakikita ka? Parang hindi naman na yata normal yun. Na may nakikita ka na lahat ng na-videohan mo dyan. What are the odds na napakaswerte mo naman na lagi kami nahahagip? Pero ang importante dito, hindi ka namimeke. Maybe, nasa category ka ng nagmi-mislead ng tao, pwede. Pero yung nagsiset up ka ng binibigay, hindi ka naman gumagawa ng ganun. I don't know do sa ibang video mo, no? Diba? Pag may time nga tayo, sisilip pa tayo sa ibang video na yun. Forward na natin to. Yung nakita ko kayo na, tapos yung ayun mga par, nakakatakot talaga yung nakita ko kayo na, tapos yung batang hindi yung sanggol na umiiyak, grabe nakakatakot mga par. Kaya bumalik na ako dito sa CR, dito sa baba, nandito ako mga par ngayon. Nakakatakot talaga mga par. At yung may bintana na dumadaan na magalaw doon, tsaka hugis tao mga par, ibang klase talagang tumatayo ang aking balahibo mga par ngayon. Sara, huwag ka ma-open sa akin ha. Kasi may potential ka maging magaling na vlogger. Kaya lang dito pinipilit mo yung mga wala talaga eh. Yun ang iwasan mo. Maybe siguro ang inspirasyon mo sila Donsky, sila Kuya Red. Yun ang inspirasyon mo. Huwag mo sayangin ang potential mo, mas magaling ka dun sa mga yon. Huwag mong i-pattern yung ginagawa mo dun sa ginagawa nila Donsky, nila Kuya Red. Huwag mong gagawin yon. Mas magaling ka dun. Kahit na walang makita sa video mo, magaling kang gumawa ng magaling kang gumawa ng narration eh. Gamitin mo yun. Kung ano talaga yung malilibang kami doon. Huwag mong pipilitin yung talagang wala. Kasi wala talaga min eh. Kahit na pilitin ko man, di ba, wala talaga ako nakita doon sa mga binibilugan mo. At yung iyak ng bata, saan ba yun? Kasi mga alas 3 na ito mga parang alas 4 na. Oo. Kasi yung ginagawa mong yan, may editing skills ka eh. Yung shot ng humahakbang yung paa mo, gusto ko yun. Yung the way mag-cut ka ng camera. Kaya lang, ang kulang dito sa video na to, yung substance. Yung ba talaga, mas maganda niya, nag-urban exploration ka na lang eh. Yung itutur mo kami doon sa building. Yung alam ba, ito, nandito ako. Diba? Huwag mong pipilitin na meron, kahit wala. Diba? Magaling ka eh. Yung alam mo, nung nag-comment ka sa akin na subukan mong gawin sa akin, nabuisit ako sa'yo nun. Sabi ko, another pipitsuging vlogger na naman to siguro na puro kagaguhan yung gagawin. Pero nung naano ko yung intro mo, the way ka mag-narrate, may potential ka eh. Actually, hindi basura yung video mo, wala nga lang substance. Pero hindi basura yung video mo. May talent ka. Huwag mo lang i-idolize yung mga ibang namimeke. Kahit walang makita, nalilibang mo kami doon sa videos mo na yan na 8 minutes. Nalilibang mo kami dyan eh. Huwag mo na lang pilitin yung talagang wala. Ang maganda dyan, sabi mo, nandito kami, nakakatakot yung building. Kahit itur mo kami sa building. Magaling ka magaling kang maglagay ng voice over eh. 'Di ba? Yan ang tandaan mo, yan ang kahinaan ko. Gusto ko rin ng ganyan, yung gawin ko, mag-voice over ako. Pero hindi ko kaya yan eh. Hindi ako kasi yung tao na matula, yung medyo poetic ang dating. Ikaw ganun ka eh. Huwag mong sayangin yung potential mo. Ako yung nagsasabi sa'yo, sisikat ka kung magiging totoo ka. Huwag mong pipilitin yung talagang wala. Bukas ng maaga, mga alas 6 kami mga par, kaya maliligo na ako mga par. Itinto ko na lang kasama ko kasi di niya alam ito mga par.
na nagbaba ako, nakakarinig ako ng iyak ng sanggol. Takot pa rin talaga ako. Dito nasa CR ngayon mga pare. Kasi yung CR namin dito sa baba. Dito ako maliligo ako ngayon mga pare. Yun mga pare. Nakakatakot talaga. Ayaw ko nang gusto ko nang umalis sa tirahan ng mga pare kasi alam mo hindi ko Tirahan? vlog ito mga pare. Kasi nga delikado itong building na ito mga pare, baka magreklamo sila. Tuwing gabi na lang mga So ibig sabihin, residential yan. Paupahan ba yan or ano? Residential ba? Kasi alam ko parang ospital ang datingan eh, lalo na yung mga pinto na may sliding. Yung parang may glass na pintuan. Kung may makikita ka nga movement diyan, kung residential yan, hindi naman imposible 'yon. May gagalaw at gagalaw talaga doon. Pero wait lang, ang sabi mo abandoned building eh. Ano ba yung description mo dito? May hashtag ka ng abandoned. Ano ba talaga? Haunted building, abandoned building. Palawan naman ito. Palawan. Sa Palawan pala si Sir. narinig talaga ako diyan na umiiyak na sanggol tuwing gabi na lang. At yun, May narinig talaga ako diyan mga par. at ito pag nagkikwento ka, isang pasada lang, wag mo nang ulit-ulitin. Ibig sabihin, 'di ba, ilang beses mo na naririnig yun isang pasada lang na natakot ako. 'Di ba? Na narinig ko yung umiiyak na sanggol. Tapos na. Kaya ngayon hanggang dito na lang mga par kasi alas 5 na nga. Po mga par. Ganun lang mga par, maraming salamat sa inyong panonood. Mga salamat mga par. Yun mga par, minalimutan pa ako sa inyong sabihin mga par. Salamat nga pala sa sa mga suporta niyo po sa aming YouTube channel, sa aming mga video mga par. Maraming salamat talaga. Oy, 100 na lang Subscribe kayo dito, 100 na lang mag-ano na siya. Magwa 1,000 subscribers. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi kami talaga patuloy sa pag-explore mga para sa mga vlog po namin. Kasi nakakatakot talaga yung vlog namin mga par kasi minsan gabi kami nag-vlog talaga. Ito men. Yan ang wag na wag mong gagawin, yung i-describe mo yung sarili mong channel, yung sasabi mo, nakakatakot yung channel namin. Ang magsasabi nun yung audience. Yung experience mo, natatakot ka, okay lang yun. Pero yung channel mo, ang mga channel na nakakatakot, ganun. Ang magsasabi nun, audience. Hindi ikaw. Diba? Kaya nga, kung matutulungan kita sa produkto mo, may potential kang katulad nito, no? Tingnan natin. Dito sa nasiraan sa sementeryo. Tingnan natin nga tong video mo na to. Uy. Tsaka maganda dito sa video mo na to, 10 minutes lang. 10 minutes, madali siyang i-digest. Hindi katulad nung video na 40 minutes na dire-diretso. Ito kasi may halong editing Nakikita ko yung passion yung paggawa ng video. Uy, buddy, ano nangyari? Ano nangyari? Matay ba di? Nagbiga lang ito namatay. Ito may langis Ano yung sa ng... Diyan ba yung connect? Sa suits niya? Bari. Sorry na pepekean ako dito, men. Ito yung wag nyo sanang gagawin. Yung gumagawa kayo ng scripted. Kahit saan tayo makapunta scripted to Yung bigla kayo nag-video na ganyan. Kasi if ever man na may yung saktong nasiraan sa sementeryo na may aswang pa, talagang sa dami-dami ng, 'di ba? Bari, narinig ka ba di? Hindi, pwede itong ginagawa nyo, Ito, magtapatan tayo. Scripted to video na to Pero kung ganyan ang gagawin nyo, i-make sure nyo na, i-deklara nyo na for entertainment purpose only. Hindi naman masama gumawa ng videong ganyan Pero kung lolokohin nyo yung mga viewers nyo na yan ay totoo, 'di ba? Huwag tayo mag-bullshitan dito, men. Magaling kayo gumawa ng video Pero linawin nyo sa mga audience nyo na ito ay for entertainment purposes only. Kasi kung gagawin yung totoo, taga Palawan kayo, 'di ba?
Kung yan ay pagpapalagay nyo ng totoo, pwede kasing mag-viral yung video nyo at kumalat sa Palawan yung ginagawa nyo. May consequence yun. At least kung maglalagay kayo ng for entertainment purposes only, just imagine na mag-viral yung video, may depensa na agad kayo na hindi ginawa lang po na for entertainment yan. Baka mamaya kasi pwede kayong kasuhan pag nagkalat kayo ng ganyan eh. Dinidisrupt nyo yung, yung lugar nyo. Hindi kayo, desisyon nyo naman yan eh. Ako, sinasabi ko lang naman na kung ito yung balak nyong content, wala namang masama dyan eh. Yung gumawa ng scripted. Kaya lang, idideklara nyo sana. Idideklara nyo sana to na ito ay for entertainment purposes only. Di ba dito pa nga lang peking-peke ito min eh. Oh. Ano nangyari? Matay ba di? Bigla na ito namatay. Ito may langis oh. Tama talaga sinasabi, bigla na lang itong namatay. Parang kinikwentuhan mo kami eh. Ayun, peking-peke na yung part na yun. Diyan ba yung connect? Yung shoots niya. Bari. Bari ka bari. Tsaka magaling kayong umarte to be fair ah. Hindi kasing OA nila Kuya Red tsaka nila Donsky. Oh, yung gusto ko yan, yung tingin mo na yan, yung ganon. Hawak mo yung camera. Ay, pati naman natin to ayusin ba di? Tingin mo natin. Just imagine, mamamatay na kayo, sasalakay na kayo ng aswang, talagang kailangan naka-video. Bari. Kita mo bari. Ay, bari. Patay na balay buko bari. Ano yung bari? Just imagine, may nakita na kayong ganyan, May nakita na kayong ganyan, hindi pa kayo natataranta niyan. Di ba? Sa hindi nasahang pagkakataon, sa aming paglalakbay ay huminto ang Galing galing talaga ng narration, Dito ako bilib na bilib eh. Doon sa narration talaga. Relaxing yung boses mo eh. aming sasakyan. Hindi namin alam kung ano ang dahilan. Yung palas pa rin, Diba? Hindi mo maganda. hindi na talagang biglang matay man ito. Wala na talaga. Walang tao dito. Yeah. Dapat maganda yung camera niya. Ito, kasunduan natin, ha? Hahanapan ko ngayon ng sponsor sa magandang camera. Pero, ideklara nyong for entertainment purposes yung video nyo. Huwag kayo manluloko ng tao. May potential kayo maging vlogger eh. Kilala nyo si Tabi Apo? Kahit na alam ng mga tao na scripted yung ginagawa nun, dinideklara nila, maraming nanonood na na nasasayahan dun sa content ni Tabi Apo. 'Di ba? Anyway, hanggang dito na lang hindi ko na patatagalin dahil wala naman debunking na gagawin pa dito, obvious naman na to eh. Nabilib lang ako yung the way siya mag-narrate. 'Di ba? Professional yung yung pagkakagawa niya ng video. Ang kulang lang yung quality lang ng camera. Tapos yung siguro yung substance ng video. Pero yung aswang na to maganda yung kaya lang peke siya eh. Hindi siya totoo eh. 'Di ba? Kahit naipili awayin niyo ako, kahit magharap tayo ng live, hindi niyo mapapatunayan sa akin totoo yung aswang na yan. Pero sinasabi ko sa inyo, maganda yung ginagawa nyo, ideklara nyo lang kung yan ay for entertainment purposes only. 'Di ba? Wag kayo mang idol ng ibang mga peke. Mga manloloko 'yon. Dito sa panahon na 'to, may chance pa kayo. Kasi wala pa kayo dun sa dun sa kasikatan eh. 'Di ba? At yung kasikatan nakakalasing 'yun. Malaki ang niyan, malaki ang implikasyon, malaki ang anong tawag doon? Malaki ang ramifications niyan kapag pinanindigan yung totoo yung ginagawa nyo. Pag nakapunta kayo sa sa KMJS, naniwala doon sa videos nyo, mapapahiya kayo men. Pagka dinibunk ng mga experts sa KMJS yung video nyo. Kaya ngayon pa lang ideklara nyo na. Linawin nyo na. Wala namang masama sa ginagawa nyo kung lilinawin nyo. Pero kung ipagpapalagay nyo yung totoo yung ginagawa nyo, 'di ba? Ikakapahamak nyo pa yan.
kahit wala ako, kahit hindi ko reakan yung video nyo, ikakapahamak nyo yan. Pagka pinanindigan nyo yan. O so mga kababayan, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.